Rancerit PH na pogi lang ang pwedeng sumali sa kanila. Grabe naman, mustisya naman para sa mga pangit. Versus Peach and the Fern na meron minaalagaan na 29 Main Street. At pangit lang ang pwedeng sumali kaya walang mustisya sa mga pogi. Pinoy laban sa Pinoy, kaya ayan, dinurog ka agad yung mga TH17 namin na nasa taas. Grabe, ang mamamaw ng mga pogi ng taga-Elite PH. At dahil sa puro sila pogi, kaya ayan, pinadalan ko na maraming Barbie na mahilig sa mga pogi. Okay, balik dito pala guys, bago nagsisimula yung mga laban namin, kiniklaim target ko na mula TH17 hanggang TH11 at sinama ko na pati yung account ng leader ng Rance Elite PH. At ito na ngayon nangyari, pagkalipas nga lang ng ilang oras nung nagsimula na yung war, lamang na nga kagat yung kalaban at dinurog na nga kagat yung mga nasa taas namin. Kaya pinata ko na rin yung mga kasama ko para makahabol kami. Tapos tinignan ko nga kung ano ba yung mga troops na gamit ng mga kalaban namin, bakit nadurog kagat yung mga TH17 namin na nasa taas. At ayan, puro pala mga butiki, kaya pala ang bilis na abo yung mga base namin. Grabe, ang nalakas pala gumamit ng butiki ng mga taga-Elite PH. Akala ko event troops yung mga ginamit nila, gaya ng mga berdeng garapata. Kaya saludo sa mga pogi ng Elite PH. Dahil hindi sila gumamit ng event troops at tinabong nga lang yung mga base namin gamit yung mga butiki. Ayaw na ata nila sa berdeng garapata dahil pinahina na nga ni Supercell. Kaya dahil dyan, ako na lang yung gagamit ng mga event troops gaya ng berdeng garapata at mga Barbie. At dito nga, dahil sa naubos na rin ng mga kasama ko yung mga ibang base at naiwan na lang yung mga naka-claim target sa akin, kaya dito sinimulan ko na rin umatak gamit yung isang TH11 ko. At dahil sa ako yung gagamit ng event troops, kaya ito, pinalabas ko na sa kulungan yung berdeng garapata. Sabay sinalang ko na kaagad sa army camp yung 7 pirasong butsyok na berdeng garapata. Marami na nga may ayaw dito kay berdeng garapata dahil pinahina na nga ni Supercell tapos pinalaki pa yung housing space. Kaya gawan ko na lang ng paraan gamit yung bulalakaw ni Tatang kasama yung mga berdeng garapata para maging effective pa rin. Hindi natin masisisi kung bakit karamihan ayaw na dito kay berdeng garapata dahil dati lapag-lapag ka lang turister na pero ngayon hindi na talaga pwede. At dito dahil sa nakaready na yung mga berdeng garapata kaya ito diretso banat na kagat. At dito ko nga ginamit sa business cut. Ito lang kasi yung nag-iisang TH11 dito sa Rance Elite PH, kaya dito na rin ako umatak gamit yung isang TH11 ko. Bali, ang una kong ang ginawa dito, kinanggal ko lang muna yung isang air defense gamit yung mga kitlat. Sabay hagisan ko lang ng bulalakaw ni Tatang yung bomb tower para matanggal na kaagad yung clad castle. Kaya tinakpan ko na muna ng imbispe yung mga ibang defense. Sabay hagisan tae at palabasin yung dalawang butsyok na berdeng garapata ni Tatang. Kaso nagalit ngayong enemy Vicky dito kay Tatang dahil tinamaan din ng tae. Kaya ayun, pinagtataga nga ng enemy Vicky si Tatang. Kawawa naman. At naghiwalay pa nga ng landas yung mag-asawang Tupakin at Tapnoy. Kaya dito, pinalabas ko na yung higanteng kalbo ni Tupakin para may tatangki dito sa kanya. Pero may naiiwan pa na isang air defense dito sa may 8 o'clock. Kaya nilapagan ko na ng dalawang berdeng garapata para matanggal kaagad. Kaso natutukan na nga ng single IT si higanteng kalbo. Kaya prinis ko na muna, sabay nilapagan ng spell na Madyanak at isang berdeng garapata. Hindi na kasi ako dito nagdala ng bungo na may talantae para mabuksan yung pader at maabot nito pakin yung isang single IT. Pero buti na lang mayroon akong butsyok na berdeng garapata kaya ayan tinatanggal niya na nga yung isang single IT. At dahil sa wala na natitirang air defense kaya dito pinaglalapag ko na yung mga berdeng garapata sa mga ibang defense na naiwan dito sa may 9 o'clock. Kaya ayan, humayo pa yun mga berdeng garapata at magparami at ubusin nyo yung mga defense na naiwan dito sa business cut. Kaso sa sobrang kabutsugan kaya ayan ang bilis nga nakutukan yung mga berdeng garapata sa dalawang expo. At lumapit pa nga dito kay Bantay na Macho Papa. Kaya prinis ko na muna bago pa maputukan yung mga berdeng garapata. Kaya ayan, magpalamig ka muna Macho Papa at huwag mong istorbohin yung mga berdeng garapata. Dahil walang kabusugan yan hanggat hindi nauubos yung mga defense. Kaso ayaw talaga paawat ng Bantay na Macho Papa. Kaya ayun, sinunog ng mga anak ng mga berdeng garapata. Kaya dahil dyan, na-3-star ko na nga yung unang banat dito sa TH11. Nagamit na yung 7 pirasong berdeng garapata at nakalimutan ko na nga ilapag yung reinforcement ko na stove slammer. O diba, effective pa rin? Kaya samahan nyo lang man diskarte. Nagamit na yung bulalakaw ni Tatang. Kaya dito, lumipat naman ako sa isa ko pang account na TH12. At dito nga, pinakawalan ko na yung berdeng garapata sa kanyang kulungan. Sabay sinalang ko na ng 8 piraso para mas lalo pang makarami. At dito nga, para maging effective ulit yung mga berdeng garapata, sinamahan ko lang ulit ng diskarte na gamit na yung bulalakaw ni Tatang. Pero naaawa talaga ako dito sa butsyok na berdeng garapata. Dahil dati, paborito to ng lahat pero ngayon halos nila pinapansin. Pero tama lang yan, huwag tayo umasa sa mga event troops para maka 3-star. At gayahin nyo na lang din yung ginawa dito ng mga kalaban namin na taga-Elite PH na hindi nga gumamit ng mga event troops gaya nga nitong berdeng garapata. At para hindi naman maitsapwera yung dating paborito ng lahat na berdeng garapata, kaya ito, ako na lang muna ang gumamit dito sa base ni Petron.
Bale dito nga, target ko na matanggal kaagad yung Clan Castle, yung Town Hall kasama na pati yung dalawang expo dito kay Petron. Nagamit nga yung bulalakaw ni Tatang. Kaya tinakpan ko na muna ng imbispel yung mga ibang defense. Sabay hagis ng bulalakaw ni Tata papunta dun sa may Resort Tower. Sabay lapag ng 3 lindol at ginamit kagad yung malaking pana ni Tupakin papunta dun sa may Town Hall. Kaya ayun, wala na nga lalabas na bantay kaya hindi na nga ako dito nagdala ng Moriarty gasket. Kaso hindi na pasama yung isang defense sa malaking pana ni Tupakin doon sa may taas. Kaya nilapagan ko na muna ng mga berdeng karapata yung mga air defense na nandito sa may 9 o'clock at 3 o'clock. Sabay lapag kay Abnoy na BK doon sa may taas at ginamit kagad yung ability niya na spiky ball para matanggal kagad yung isang air defense na hindi nga tinamaan ng malaking pana ni Tupakin. Kaso ang nangyari, ang bilis na nagputukan ng mga butsyok na berdeng karapata. Grabe, dati ang kunat pa nito, pero ngayon ang bilis na magputukan. Kaya tama lang yan, wag na kayo gumamit ng mga berdeng karapata dahil pinahina nga talaga ni Supercell. Pero gawa na lang ng paraan, kaya nilapag ko na lang dito sa may 3 o'clock yung reinforcement ko na Stone Slammer para matanggal yung Multi-Inferno Tower at yung mga ibang defense. Dahil na dedo na nga si Tatang kasama na pati yung Abnoy. At iisang piraso na lang nga na berdeng karapata yung naiiwan. Kaso, tinapunan ng tayo ng Eagle kaya ayun, pumutok agad. Kaya manalangin na lang kay Tupakin at sa reinforcement ko ng mga super apis. Kaso, hindi naman marunong umilag ng mga apis. Kaya dito, sinusunog na nga ng buhay ng Resort Tower at ng Inferno Tower. Sabay hinagisan pa ng tae ng Eagle Artillery. Kaya ayan, ang bilis na nalusaw ng mga super apis. Pero buti na lang makunat-kunat dito si Tupakin dahil may dalawang healer na sumusuporta sa kanya. At dahil sa kanina papanayhagis ang tayo yung Eagle kaya ayan, pinagpapana ni Tupakin para tumigil na. Kaso may naiiwan pa pala ng mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Buti na lang may dalawang survivor pa na anak ng mga berdeng garapata ang naiwan dito sa may 3 o'clock. Kaya habang inuubos na nga ni Tupakin yung mga buildings sa defense na naiwan dun sa may taas, inuunti-unti na rin ang dalawang anak ng berdeng garapata yung mga buildings na nandito sa may 3 o'clock. Buti na lang hindi dumikit sa pusin ng PLDC kundi tostado talaga ang kinalabasan. Kaya sa bandang dulo, nagawa pa rin mat-restart yung defense ni Petron gamit yung 8 pirasong berdeng garapata na ang bilis nagputukan. Kaya itigil na muna natin yung paggamit ng berdeng garapata. At subukan naman natin yung mga ibang event troops. Kaya ito, lumipat naman ako sa isa ko pang account na TH13. At sinubukan ko naman dito gumamit ng mga putong lupa. Kaya pinalabas ko na sa kulungan para matesting. Kaso, ang laki din pala ng housing space. Kaya 7 piraso lang yung nadala ko. At dahil sa hindi ako makarequest ng putong lupa sa reinforcement, kaya dito, 2 kaldero na lang na may laman tae yung dinala ko. At nung okay na yung mga troops na gagamitin, kaya dito, diretso banat na kagat. At dito ko naman sinubukan sa base ni Boss A Jr. Alos max na rin sa TH13 kaya masusubukan talaga dito yung mga putong lupa. Bali inunahan ko lang muna lapagan ng 2 lindol yung mismong Eagle Artillery. Sabay tinakpan yung mga ibang defense gamit yung Indispel. At hinabis yung tayo ni Tatang papunta doon sa may Eagle kaya ayun tanggal na kagad yung Eagle kasama na pati yung 2 expo. At nilapag ko na nga yung Tupakin para kalat ka rin si Tatang papuntang 9 o'clock. Kaya ibinaba ko na yung bahay ng aso para pag lumabas yung robot at mga salamangkero, matatanggal na nila kaagad yung mga buildings pakalat-kalat dun sa may 9 o'clock. At balik na dito kinatatang, naglapag na ako dito ng 5 pirasong putong lupa para may sumama dito kay Tupakin kasama na pati yung Abnoy na BK. Kaya binuksan ko na yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok sila papunta dito sa may Multi-Inferno Tower na nakaabang na nga yung bantay na BK at bantay na Enemy Queen. Kaso nakaabang na rin pala yung bantay ni Boss Junior na 2 ninja, isang puting bakulaw tapos may kasama pang kaldero na may laman tae. Kaya sinabuyan ko na kaagad ng Moriarty gasket yung kaldero na may laman tae para hindi mamaho. Kaya dito malayang at suntukan yung 3 buwang na hero laban doon sa 3 bantay na hero. Habang yung 2 gutong lupa pinagdiskitahan naman yung mga ibang defense na nandun sa may kabilang compartment. At tayo pa nga tumigil ng bantay na Tatang kaya yan pinagpapana ni Tupakin para manahimik. At papalapit na nga sa may town hall si Abnoy na BK kaya ginamit ko na yung ability niya na Earthquake Boots para makapasok yung mga putong lupa kasama na si BK at yung higanteng kalbo. Pero grabe pala itong mga kutong lupa kung saan-saan hinahagis yung mga kambal at umabot na nga sila dito sa may Multi-Inferno Tower. Kaya iniiwan na ni Tatang bago pa siya madamay sa mga pinagagawa ng mga kutong lupa. Dahil ayan no, kung saan-saan hinahagis yung mga kambal. Makakatalo naman sa mga pader, bakit pa kailangan ihagis yung mga kambal? Kawawa tuloy yung kambal na nasa ibabaw dahil lagi nagugulpi di gulat sa mga defense. Pero hayaan na at balik na lang tayo dito sa grupo nila Tatang. At nandiyo na nga si Tupakin kasama yung Abnoy na BK. Kaya nagwawala na nga yung higanteng kalbo na kanina pa nga nagugulpi. Kaya pinangaampas niya yung mga defense na nandun sa may taas. Habang yung mga putong lupa, panay naman ang hagis ng mga kambal nila na nasa ibabaw. Ang lapit-lapit na nga ng mga buildings ayaw palapitan at mas straight pa nga ihagis yung mga kambal. Pero hayaan na dahil threat nila yan. At andito na nga yung higanteng kalbo, nagigil nga dito sa may expo. Kaya prinis ko na muna para hindi naman kawawa yung dadaan na kalbo. Pero bakit nga ba ginawang kalbo ni Supercell yung higante? Tapos hindi pa nilagyan ng damit kaya ayan, labas tuloy yung pusot.
Pero hayaan na dahil kalbo talaga yan. At dahil sa may mga defense pa nga na naiwan dito sa may baba, kaya ito nilapag ko na yung bida-bidang Hirong Yombot at ginamit kagad yung ability niya na Rocket Spear. At siya na yung bahala magtatanggal sa mga ibang defense na naiwan doon. Dahil tuluyan na nga na dedo si Tatang kasama yung kalbo. Habang ito makakutong lupa para mga buang na naglalaro dito sa may 3 o'clock. Ang lapit-lapit na mga buildings, inaadis pa talaga yung mga kambal. Kaya para magsitigil na, ito tinulungan na nga ni Hirong Yombot. Kaya ayun, nagdadabog na yung isang kutong lupa dahil dito kay Hirong Yombot na nakatapak na naman malaking tae. Ang malas talaga lagi nito ni Hirong Yombot, kahit huli ko na ilapag, nakakatapak pa rin ang mga tae. Pero hayaan na dahil sa bida-bida yan, siya na nga nagtapos sa huling buildings na naiwan dito sa base ni Boss A Jr. Kaya dito, 4 na lang yung base na kailangan ko matristar para ma-perfect na namin yung war dito sa Peach and the Fire laban dito sa Rancel PH na pogi lang ang pwede sa clan nila. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na TH14. At sinalang ko na nga ulit yung 7 pirasong kutong lupa. At sinubukan ko nga samahan ng isang Barbie dahil maraming pogi doon sa Elite PH. At yan nga yung kahinaan ng mga pogi. Kaya nung okay na yung mga troops, spell at reinforcement, kaya dito diretso banat na ulit. At ito na nga yung pang-4 na attack gamit yung TH14 dito sa base ni Mateknik. Grabe ba, pogi na Mateknik pa Abuli ng Barbie yan. Kaya bago pa maglandi yung Barbie, hinagisan ko na kaagad ng bulalakaw ni Tatang yung Expo para matanggal na kaagad yung mga buildings na nandun sa loob ng compartment dito sa may taas. Mahirap na kung saan-saan na naman kasi tatalon yung mga kutong lupa. Kaya binaba ko na si Tupakin para kalat ka rin si Tatang at bahay ng aso dito sa may 3 o'clock. Sabay lapag ng isang pirasong bungo na nakasakay sa tae para tumambling sa ere. Tek na bungo yan, kakalapag lang tumambling agad sa kawalan. Pero hayaan na dahil nilapagan ko pa ng isa para mabugsan yung pader. Dahil ang plano, papapasukin ko yung mga kutong lupa kasama na yung 3 hirong buwang. Kaya nilapagan ko ng jumpspell papunta dito sa may town hall. At yung robot at mga salamangkero, sila naman yung bahala ang magtatanggal sa mga defensive buildings na nandito sa may 3 o'clock. Kaso lumabas pa nga yung bantay ni Mateknik na 2 ninja, isang puting bakulaw at kaldero na may dalang tae na naman. Kaya sinabuyan ko na kaagad na muriatigasit yung kaldero para hindi na mamaho. At nailapag ko na nga yung bida-bidang Hirong Yombot doon sa may taas para siya naman yung bahala magtatanggal sa mga defense na nandun sa may taas. Habang yung isang kutong lupa dito sa may Single Inferno nag-iipagsapakan pa nga sa mga tambay na tiyanak at nakatapak na naman na malaking tae yung Hirong Yombot. Kaya ayan, nagalit na nga at nilabas na yung itim na alaga. Habang yung mga kutong lupa kasama yung higanteng kalbo na nandito sa may gitna, pinagsasampal na nga ng starter shot. Kaya ayun, nakanta dito yung mga kutong lupa. Pero may pangontra ako sa mga pogi, kaya ayan, nilapag ko na yung isang Barbie. Sabay balik dito kay higanteng kalbo na nakikipagsapakan pa nga kay bantay na Hirong Yombot. Kaya ayun, isang hampas lang ng kalbo, dedo kaagad yung bantay na Yombot. At lumabas na nga pala yung reinforcement ko na 2 ugat na maladila. At sila ngayon tumatangki dito sa mga kutong lupa na wala nang ginawa kundi gihagis yung mga kambal. Kaya nilapag ko na yung isang Barbie doon sa may gold storage para may pakinabang naman. Habang si Tatang hindi alam kung sino ba yung sasamahan, si Higanteng Kalbo ba o yung kutong lupa. Pero mas pinili niya sumama dito kay Higante dahil kalbo yan. Kaya nagsama-sama na dito yung Higanteng Kalbo, yung 2 ugat na maladila at yung kutong lupa. At inisa-isa na nila tanggalin yung mga defensive buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. Pero may mga naiiwan pa na mga buildings sa defense doon sa may 9 o'clock. Kaya agad-agad na to pinuntahan ni Tatang habang nasa likod yung mga kasama niya. Kaya ayan, siya tuloy yung pinagpapana ng Expo. Akala mo naman talaga makunat. Kaya bago pa matedo si Tatang, nilapagan ko na ng imbi para mag-change target yung Expo at hindi agad matedo si Tatang. At yung Higanteng Kalbo, umikot pa talaga papunta sa may Archer Tower. Hindi na lang sumunod sa mga ugat na maladila na binuksan na yung pader. Iba din yung trip, dagma na talaga sa pinanggalingan niya na Tupakin na Queen. Kaya ayan, tinatayuan na nga ng Higanteng Kalbo habang tinitingnan yung mga defense na tinatanggal ang mga kutong lupa na naiwan dito sa may 9 o'clock. At wala na nga talagang ginawa dahil naglakat na lang ng naglakat dito sa base ni Mateknik. Panay ang flex na malapad yung katawan, kalbo naman. Pero hayaan na dahil tuluyan na nga na 3-star yung base ni Mateknik. Nagamit na yung 7 pirasong gutong lupa at 2 ugat na maladila sa reinforcement. Kaya 3 base na lang yung naiiwan para ma-perfect namin yung war. At papunta na sana ako sa attack na account na TH15. Kaso hindi ko napansin, nagamit ko na pala lahat ng atapos sa TH15. Kaya lumipat na lang ako sa isa ko pang account na TH16. At dito nga, pinakawalan ko na sa kulungan yung mga Barbie, pangontra dito sa mga pogi. At sinalang ko na kagad yung mga Barbie kasama ng 3 bungo at 2 yeti. At ewan ko na lang kung hindi ba mauubusan ng lakas yung mga pogi. Sa dami ba naman ng Barbie na sinalang ko? Dahil isinagat ko na pati sa reinforcement. Kaya nung na-ready ko na yung mga Barbie, idiniliver ko na sa mga pogi.
At ayan, dito ko nga i-deliver yung mga Barbie sa base ni Poging Mix. Bale dito nga, tinanggal ko lang muna yung mga ibang buildings na pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock gamit yung mga Barbie. Dahil may plano si Abnoy dyan mamaya. At dito ko naman nilapag si Tatang sa may 3 o'clock. Dahil ang plano, tatanggalin ko na kaagad yung mga main defense na nakapalibot dito sa may Poison Tower gamit yung bulalakaw ni Tatang. Kaya eto na ang tayo ni Tatang, sa pool yung bahay ng karpintero. Sabay lapag ng dindon kaso napasobra. Dahil dapat dalawa lang, kaso naging 3. O kasi napasmadong kamay to, maglalapag na lang, hindi pa inaayos. Kailangan ko pa naman sana ng 2 para combination dun sa spiky ball ni Abnoy na BK. Para doon naman sana sa mga main defense na nandun sa may 9 o'clock. Pero hayaan na, dahil nilapag ko na dito si Tupakin para samahan si Tatang papunta sa may town hall. At sinamahan ko na ng 2 pirasong Yeti para kahit papaano may tatangki dito kay Tupakin at kay Tatang. At bahay naman ang aso doon sa may taas. Sabay lapag kay Abnoy dito sa may 9 o'clock at ginamit kaagad yung ability niya na spike ball papunta doon sa mga main defense na nakapalibot sa may Poison Tower. At ayun naman yung naging problema dahil hindi nga kaagad tatanggal yung mga main defense na nandito sa may 9 o'clock. Dahil nagkulang nga ng 1 pirasong lindol. Pero buti na lang isinet ko yung equipment na mga Cobra dito kay Abnoy na BK. At balik na muna dito kay Tupakin at kay Tatang dahil sinusunog na nga ng town hall. Sabay lumabas pa nga yung mga bantay ni Poging Mix na kaldero na may laman tae. Kaya sinabuyan ko na kanina na muriatic acid para hindi na mamaho sa mga hero. At nilapagan ko na nga ng mga Barbie yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. Abang si Abnoy na BK, nagbabasag pa nga ng pader pero nauna na yung mga alaga niyang Cobra at pinagtutuklaw nga yung bantay na Enemy Queen. Kaya ayun, ang bilis ng isay ng Enemy Queen. Pero marami pa rin mga buildings at defense na naiwan dito sa may baba. Kaya ayan, pinaglalapag ko ulit ng mga Barbie. Habang yung alagang Cobra ni Abnoy, pinagtulungan pa talaga yung isang bomb tower dito sa may gitna. Kaya ayun, ang bilis na dedo nung sumabog yung bomb tower. Pero buti na lang, nagawa ng pumasok na 3 hirong buang kasama yung higanteng kalbo papunta dito sa may monolith at Deagle. Kaya eto na, pinaglalapag ko na lahat yung mga natitira mahilig sa pogi, yung mga Barbie, para tuluyan na matanggal kaagad yung mga buildings sa pakalat-kalat dito sa baba. Sabay imbi sa may town hall para hindi na bumalik. Kaso potek na poste ng PLDC na yan, naiwan pa pala dito sa may 3 o'clock. Kaya ayan, pinaglalati ko ni Tatang dahil mahina naman yung signal niyan. At nakalimutan na naman ilapag si Hirong Yombot dahil at-restart na nga yung defense ni Poging Mix. Hayaan na, bawi ka na lang sa susunod na Hirong Yombot dahil wala ka namang ibang gagawin kundi tumapak ng mga tae. Pero teka, itabi na muna natin yung mga Barbie at isingit ko na muna tong strategy na pwede gamitin sa rank battle. Marami-rami kasi ako nababasang comment kung ano ba yung strategy na pwedeng gamitin sa mga rank battle. Eto mga idol, subukan nyo, Super Yeti at bulalakaw ni Tatang. I-assess nyo na lang yung troops composition, spells, reinforcement at equipment sa mga hero. Pero pag sa rambate nyo gagamitin, iset nyo yung malaking pana kay Tupakin. Dahil minsan may ma-encounter kayo na toxic base na puro naka-imbis tower nakaset sa mga defense. At pagdating naman sa machine, mas okay gumamit ng bahay ng aso para may extra robot at mga salamangkero. At lagi kayo magdadala ng muriatic acid dahil minsan hindi kayang tanggalin ng bulalakaw ni Tatang yung Clan Castle. Madali-dali lang naman tumatutunan basta kabisado niya na yung paghagis ng bulalakaw ni Tatang. At pwedeng-pwede yung ganitong strategy mula TH13 hanggang TH17 sa mga lumalaban sa rambattle. At subukan ko nga i-tutorial kung paano ba ginagamit ko Super Yeti na may bulalakaw ni Tatang dito sa number 1 ng kalaban. Bale dito nga, hindi na ako nagdala ng muriatic acid dahil kasama sa matatanggal sa bulalakaw ni Tatang yung Clan Castle. At hindi ko na rin sinet sa equipment ni Tupakin yung malaking pana dahil wala naman mga imbis tower na nakaset dito sa base ni Ransdoy. At ang una kong ang ginagawa, nilalapagan ko muna ng isang Barbie para malaman kung meron bang nakatago mga poste ng PLDC. At pag wala naman, sabay gamit na ng mga imbispel at ihadis kaagad yung bulalakaw ni Tatang. Mapapansin nyo yan dahil kadalasan ganyan yung ginagawa ko pag nag-upload ako ng mga content. At dito nga, inaantay ko na lang muna na makliro ni Tatang yung mga buildings at defense na nandito sa may taas. Para pag nailapag ko yung Super Yeti, isang way lang yung pupuntahan nila. Bale dito nga, plano ko papapasukin yung mga Super Yeti papuntang Poison Tower. Kaya ginamit ko na yung bahay ng aso para pag lumabas yung mga peka at mga salamangkero, matatanggal na nila kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Para yung mga Super Yeti kasama si Tatang, si Abnoy at yung Tupakin mapilitan na pumasok papunta dito sa may Poison Tower. Pero syempre, buksan niya yung pader gamit yung bungot na nakasakay sa tae. Sabay i-advance nyo na kaagad yung jump spell para diretso-diretso sila papunta sa may town hall. At alalayan nyo lang ng spells gaya ng freeze at spell ng mga tiyanak. At dito nga, kung makikita nyo, sama-sama lang yung mga Super Yeti kasama yung 3 buwang na hero. Dahil nagawa na tanggalin kaagad ng mga robot at mga salamangkero na galing doon sa bahay ng aso yung mga building sa pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. At pag lumabas yung reinforcement ng mga Super Ipis, mas makakatulong pa na mas matanggal palalo yung mga defense na nandito sa may 3 o'clock. Sabay lapag ng rage spell pag nasa gitna na yung mga Super Yeti kasama yung 3 buwang na hero. Kaya ayun, sinaglit na lang yung pag-takedown sa town hall. At i-timing nyo lang din yung paggamit ng ability ni Abnoy na Earthquake Boots at Spike Ball para mabuksan lalo yung mga pader. Kaya dito, kung makikita nyo nga, hindi ko kaagad ginamit yung ability ni Abnoy
Dahil marami pang mga main defense na nandito sa may baba. Bali ginamit ko na pala dito yung ability ni Tupake na Higanteng Galbo para mas makatulong pa dito sa mga Super Yeti na ma-take down yung mga ibang main defense. At dito nga, malimpader pa yung binubuksan ni Abnoy kaya ginamit ko na yung ability niya na Spiky Ball para maklear na kagad yung mga buildings na nandito sa may baba at the same time mabuksan yung pader at mapilitan pumasok yung mga Super Yeti papunta dito sa may scatter shot. Kaya ayan, sama-sama pa rin yung mga Super Yeti at yung mga buang na hero. Kaso hindi ko na malayan, natutukan pala ng Fire Spitter si Tatang. Kaya ayun, nadedo na nga. Pero okay lang yan dahil sobrang kunat ng mga Super Yeti at ng Higanteng Galbo. Kaso nakaapaw na nga yung bantay na Machu Papa. Kaya prinis ko na muna sabay lapag ng ninja para katayin ng multi-archer tower. Potek na yan. Yun na lang nga yung role, hindi pa nagampanan. Pero hayaan na, dahil andyan naman si Tupakin. Kaya ayan, pinagpapana niya nga yung bantay na Machu Papa. At binuksan ko na nga yung pader kanina para makalabas yung mga Super Yeti at yung Higanteng Galbo. At the same time, maabot ni Tupakin na Queen yung isang Requisite Cannon. Kaya dito kung makikita nyo, effective talaga yung ganitong strategy. Dahil hindi ko na nga nagawang ilapag yung bida-bidang hirong yung bot at may sumobra pa nga na isang Nimbispell. Kaya ayan, kinapon ko na lang sa may town hall para hindi na bumalik. Kaya kailangan lang matutunan natin kung paano manghagis ng bulalakaw ni Tatang. Para mas lalo maging effective yung ganitong strategy na gamit na yung mga Super Yeti. Pero teka, baka mas lalo mapalayo yung usapan dahil kailangan ko pa nga mag-deliver ng mga Barbie sa mga idol natin pogi doon sa run sa Elite PH. At iisang base na naman yun ay iiwan para ma-perfect na namin yung war. Ay lumipat na nga ako dito sa isa ko pangakaw na TH13. Sabay sinalang ko na nga na puro Barbie sa arming camp, pati yung reinforcement puro Barbie pa rin. At ito ngayon ay iyong base ng leader ng run sa Elite PH. Kaya shoutout kay Idol Budol, na leader ng Grand Elite PH. Ito na po yung regalo ko, mga Barbie, dahil puro kayo mga pogi sa inyong clan. Pagtsagaan nyo na lang dahil hindi pa nakapag-ahit ng bigote yung mga Barbie ko. Pero okay lang yan, dagdag kiliti naman yung mga bigote nila, kaya sigurado na may enjoy sila. At ito na nga yung base ni Idol Budol. Mukhang nakalimutan niya ata ayusin yung base niya dahil hindi niya nailagay yung mga bagong merge defenses. Bale dito nga, ang plano ko talaga, hagisan ko ng bulalakaw ni Tatang, yung Rage Tower, para kasama na sa matatanggal kagat yung Clan Castle, kasama na yung mga ibang defense na nakapalibot dito sa may Rage Tower. Kaya tinakpan ko na ng Nimbispell yung mga ibang defense, sabay lapag kay Tatang at dinagis yung bulalakaw niya. O diba tumama? Tek na yan, ganda-ganda ng plano. Doon lang pala pupunta yung bulalakaw ni Tatang sa Torre ng Tae. Pero hayaan na dahil mga Barbie naman yung mga tinala ko. Kaya binaba ko na yung bahay ng aso dito sa may baba. Sabay nilapag ko na yung Tupakin at si Abnoy para kalat ka rin na si Tatang. At ayun, may mga poste pala ng PLDC na nakatago. Buti na lang hindi lumutan kanina bago ko hinagis yung bulalakaw ni Tatang. Muntik pa sana mapa-end battle ng maaga. At ito na nga yung problema dahil sa hindi natanggal yung monolith sa bulalakaw ni Tatang kaya yan, bilugbog na kaagad yung Hotday na BK. Buti na lang nataranta yung pasmadong kamay at nagawa pa nga ang i-press yung monolith para hindi agad madedo yung Hotday na BK. At dahil sa hindi rin napasama yung Clan Castle kaya ayan, lumabas na nga yung bantay ni Budol na dalawang puting bakulaw at may kasama pang kaldero na may lamang tae. At tuluyan na nga na-force yung ability ni Abnoy kaya nakapasok pa siya papunta dito sa may town hall. Sabay lumabas na nga yung reinforcement ko na 50 pirasong Barbie. Naguunahan nga sila papunta dito sa may town hall. Naguunahan para maganda matay. Putik na yan. Pero hayaan na dahil nilapag ko na nga dito yung bida-bidang hirong yombot para matanggal yan na kaagad yung mga defense na nandito sa may taas. At tuluyan na nga na maalam yung Abday na BK. Buti na lang nagawa na ng Tupakin i-take down yung town hall. Habang yung hirong yombot, pinagtutulungan na nga ng bantay na enemy BK at bantay na Tatang. Kaya ayun, nagwala na nga at nilabas niya na nga yung itim niyang alaga. At nabuunahan nga puntahan yung Rage Tower para sampalin down ng scatter shot. Potek na mga yobat yan, wala man maitulong. Pero hayaan na, magtiwala na lang sa mga Barbie. Dahil ito yung mga kahinaan ng mga pogi. Kaya ayan, pinaglalapag ko na nga para matanggal na yung mga building sa pakalat-kalat sa may labas. Kaso tuluyan na nga na maalam yung hirong yombot dahil pinagpapana ng expo at sinampal ng scatter shot. Napasobra ata sa pahinga si hirong yombot dahil dalawang ata ko hindi ko siya nailapag. Kaya ayun, sa sobrang pahinga, wala malang ata naitulong. Pero buti na lang mga Barbie yung sinalang ko, nakahinaan nga ng mga pogi. Kaya sa bandang dulo, nagawa ko pa rin mat-restart yung base ni Idol Budol. Nagamit nga na puro Barbie sa army camp at reinforcement. Kaya dito, nagawa na nga namin na perfect yung plastic war laban sa Rans Elite TH. At naisecure na namin yung 29 win streak dito sa PH Under Fire. Kaya mga idol, alam nyo na yung kahinaan ng mga pogi. Gumamit lang din kayo ng mga Barbie. At ito na nga yung naging resulta sa war namin. Draw nga yung kinalabasan, kaya shoutout sa mga Rans Elite TH. Ang lalakas nyo talaga gumamit ng mga butiki. Dahil maaga na abo yung mga base namin sa taas. Pero pagtsagaan nyo na lang yung mga Barbie na diniliver ko. Laway na laway kasi yan sa mga pogi.